Hi mga kasana all, naghahanap pa kayo ng place to relax, sleep, detach, and enjoy? Naiinitan ka pero ayaw mong lumayo? Hindi na kailangan pumunta ng Baguio or sumakay ng eroplano? Well, you might consider this video. Welcome to Katigan Mountain Breeze Resort here in Real Davao City. Tara at alamin natin ang mga ganap dito. Good morning mga kasana all. Bigla ang lakad nga pala ito kaya heto hindi na nakaligo. Nagpunas na nga lang ako at sasakyan ako na gayos para sulit yung oras namin doon. Kasi alam nyo naman ang daming ganap na hindi nakukulayan kaya mas maganda yung abra. At heto ako pawis na pawis at daladala ang aking mga kagamitang pandagat as content creator, slash vlogger, slash influencer, slash brand owner, slash CEO. Ay meron pa pala, slash dancer. Sana all! Sana all! Actually nakita ko lang to sa TikTok kaya dali kami pumunta at pinaka-na-amaze ako dahil iba yung way nila papunta doon, which is yun yung nagpa-convince sa akin. At syempre, para maganda tayo pagdating doon, kailangan ko magayos dito sa sasakyan. Perks of having your own car. Medyo magalaw nga lang. Actually, sumasakit ang ulo ko kapag ganito kaya minsan inaantay ko na lang kapag nagsastop kami sa traffic light. It's my way of saving time kasi na instead na aantay nila ako, ibabiyahe na lang kami diretso. Tsaka sa mga pang on the go makeup ko, kaya lang gawin dito. Dalawang product lang yan mga mima ko pero looking fresh na ako. Alas 9 pa lang ng mga oras na yan pero God, sobrang pawis na ako. Kaya sino bang hindi gusto magpalamig sa sitwasyon natin ngayon dito? Kahit badera na yan, iinitan pa rin girl. And now we're here na sa view deck nila at hanggang dito lang yung mga sasakyan na hindi 4-wheel drive. Hindi masyadong noticeable yung signage na view deck kaya napadiretso kami. Basta malalaman nyo kapag lumagpas kayo ng view deck katulad sa amin is kapag nag-gear 2 na kayo dahil pataas na yung biyahe girl. Nalaman na lang namin na lumagpas kami dahil nakita naman yung signage sa unahan na 4-wheel drive lang ang allowed na pumasok doon. So heto na nga yung sundo natin pero super sad ako kasi wala yung dalawang upuan sa harapan na dapat sasakay ako or yung klaseng adventure na gusto ko going there. Kiss proof ng lipstick. Ayan, wala. Tapping, oh. By the way, eto nga pala yung klaseng daanan na madadaanan mo kaya lugi ka kung hindi ka naka 4-wheel drive. May umakyat dito din na-rescue kasi akala niya ang ibig sabihin ng 4-wheel drive ay may 4 na gulong. Kaya ayun girl, nasira ang kanyang bagong sasakyan. Actually, ang nakalagay sa signage ay 4WD, medyo hindi siguro niya naintindihan. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito, bring your own 4x4 kung wala, antay kayo sa view deck. Ang bayad nga pala dito per pax is 550, 150 para sa susundo at saka yung remaining na 400 ay consumable sa food. Bakit lang kami dito ay nafe-feela namin ang lamig ng area. Para ka lang pumunta ng Bukidnon but minutes drive lang pala from city proper. Yung mga nadaanan nating tent kanina talagang binalikan ko yun kasi talagang na-curious ako. Tingnan nyo naman yung grand entrance natin, parang nasa movie lang na si Eddie dati. Si Eddie, charis. Bago pa kami nakaapa kain, sinalubong na tayo ng isang staff. Morning! Pagkarating namin dito, parang kami lang yung may-ari. Solong-solo namin yung place, wala kaming kalaban. Minsan pala guys, may mga unggoy daw na bumababa dito, kaya lang hindi namin na-witness eh. Ang lamig at ang ganda ng view dito guys, kitang-kita mo talaga yung city view. Ang sarap pumunta dito pagkasama ang pamilyang lalong-lalo na kapag may mga anak ka. Dahil talagang hindi sila mabobore, kitang-kita nyo naman aside sa pool, meron pa silang playground. May trampoline din dyan, kaya sigurado mag-e-enjoy talaga kayo buong pamilya. Eto, dito na mga area, halos nilibot na nga namin dahil nga hindi na kami makapagpili kung saan kami pwesto eh. Para namin narentahan yung whole place talaga. O ayan pa, meron pa dyan. Sa time na pagpunta namin may halong init at lamig pero more on lamig talaga. Kaya make sure to bring your own jacket pero kung sanay ka sa malamig ay for the go. May paimot-imot pang nalalaman dito si Madam para siyang nasa Singapore nakaharap sa may Marina Bay. Hindi pa ako nakapagpunta ng Singapore pero may nakita ko nakapag-picture ng ganyan na may pag-glass-glass na infinity pool ata yun. Wow! Kanay sa view! Ay. Guys, talagang kapag may place kaming i-visit, talagang hindi ko muna siya tinitignan in advance kasi gusto kong mas makita siya or mas surprise ako kung ano yung look niya in person, mga mima ko. Grabe, ang ganda ng view! Grabe, girl! Siyempre, mag-grand entrance ako sa aking mansyon. O, diva, parang napavisit lang sa isa sa kanyang mga ari-arian, girl. For the vacation, ang sarap siguro na magkaganito, ano? Kapag nasa stress ka sa syudad, akit ka lang dito, ganun. Now, pupuntahan na natin yung pinag-iinitan ko na tent. Etong tent naman dito ay talagang na-amaze ako. Good for 2 packs, 2,500 lang. Pwede extra person, pero hanggang 2 lang ata. Ayan, may tambayan pa dito sa labas. Parang gusto ko na nga bumili ng ganito, kaya hindi naman ako nagsa-travel sa mga lugar na kailangan ng tent. At dito ako mas na-amaze, hindi siya yung the usual tent na nakikita ko lagi sa may dagat, or camping, or what. May sariling kwarto siya, girl. May privacy ka, may takip-takip pa yan, may tuwalya, and so on. May basket pa for siguro lagayan ng toiletries mo. Tapos yung extra person, pwede din dyan sa gitna. Of course, provided yung extra mattress. Kabilaan lang sila, kaya kung mabarkada ang pupunta dito, pasok ito sa inyo. Para naman sa mga nagbabalak magpakasal, meron din tayong wedding gazebo dito. Pagkakalam ko, 41,000 yung babayaran sa ikakasal bukas. Inclusion is gazebo and reception for 100 packs. Pasingit lang, meron din silang lagayan ng mga used towels. First time ko nakakita ng ganito. Going back to the wedding discussions, any occasions pwede dito ha, hindi lang wedding. Iba pa dito
dito ang room rates for overnight stay. Basta during the program sa inyo lahat ng area. After namin mag-roam around ay tamang tambahanda ng mga pagkain namin. Actually talagang gusto namin magstay dito overnight pero next time na lang dapat kasama yung family namin. Para sa mga nagbabalak pumunta dito, make sure na nakapag-book kayo online. Tumatanggap din naman daw sila ng walk-in pero yung day tour lang. Sa total bill naman namin umabot kami ng nasa 6,000 plus. Lahat na yon, pick up, entrance, swimming pool, pagkain and drinks. For the swimming pool naman 250 ang below 6 years old at 350 naman yung mga adults. At dahil syempre tapos na kami kumain, nagpalit na ako ng pangligo. Tingnan natin kung kakayanin ko yung lamig dito. Actually may period pa ako nito pero patapos na. Pero di naman yan lalabas kapag nabasa ka na. Ang pool naman nila dito ay 5 to 7 feet. Ang style naman ng pool nila ay parang nakaka-hypnotize, hindi mo malalaman kung malalim siya or what. Pag titingnan mo siya parang mahuhulog ka or something. Basta facing city view, right side po yung 5 feet. Tapos malaman mo din kung palalim na siya ng palalim kasi pababa ng pababa yung floor. Basta kung hindi ka marunong lumangoy, stick ka sa area ng 5 feet gaya ko, hindi ako marunong lumangoy. Grabe, nakaka-mesmerize yung panoramic view dito as in. So dahil busy si Bunso sa likod ng TikTok, syempre nagti-TikTok na lang din ako dito kunwari. Habang inaantay ko siya na ayusan yung buhok ko. Actually hindi na sana ako magpapaayos ng buhok kasi ang sakit, it touch. Yun pala ay nabinat na naman yung madam nyo. Hi, kaingin ng mga aso sa kapitbahay. Uy, hindi ako makapag-VO. Anyways, Coke Becca naman, charis. Okay, for the rampa muna tayo dito bago tayo ginawin. Dahil finally maliligo na tayo. Handa na ba kayo? Mainit pala sa syudad ha. Unang tapak pa lang parang ice na. Actually, sa una lang naman malamig, char. Pero kapag hindi ka aahon-ahon, tolerable naman siya. Pwede nga. Di, totoo. Pag lagi ka lumalangoy, hindi ka naman malalamigan. Pero kapag umahon ka, malalamigan ka naman ulit. At eto lang ang kaya kong gawin during my ligo times. After nito ay nababanding-banding na kami, usap-usap lang, pero nakababad yung katawan. Kaya ayun, nalamigan. Challenge pa nga kami na Maricel na tuturuan niya daw kami kako lumangoy dito. 5 feet to 7 feet. Naku girl, lugi ako. Si Bunso marunong lumangoy, ako hindi. Pag di ko naabot yung floor, nararattle na ako. Hanggang ganito lang talagang kaya kong gawin. Konting langoy, outfitan, seksihan, yorn. At gaya nga ng sinabi ko, hindi naman masyadong malamig pero umorder kami ng mainit na choco. Girl, lamigin talaga ako at hindi ako sanay ng aircon. Bruh. Guys, look at my lips. Grabe na yung ligo namin pero kapit na kapit pa rin yung Wear Me Lip and Cheek Tint natin. And I'm using the shade Pink. So, bago kami tuluyang umuwi, nag-ocular muna kami dito. Una, dito sa may second floor. Dito magaganap yung mga wedding reception or any program. Pwede din company meeting. May nagti-team building down dito. At tingnan nyo, girl, ang laki. For sure, pinaghahandaan na nila ito lahat para bukas. Actually, isa to sa rason kung bakit hindi ako na-push doon sa inaabangan kong rides papunta dito yung sasakay sa harap ng sasakyan. Kasi pinaghahandaan nila yun dahil sasakay doon yung bride at saka yung groom. Sana sa pagbalik namin dito ay ma-experience ko yun kasi gusto ko talagang ma-experience yun. Dito makikita mo na sa bandang syudad talaga yung naiinitan. Ayun. Actually, ang sarap tumira dito. Ang sarap bumili ng lupa, wala lang tayong pambili. Huy! What if pero hindi na tayo pupunta ng Shopee dito at GNT. Alam nyo guys, todo tanong si Habi dito sa wedding kemi. Siguro papakasalan niya ako ulit. Next time na, bahay muna. Bahay yung kinikrave ko ngayon. Tsaka travel, tsaka more investment, more business. Darating din tayo dito soon. Nga pala soon magkakaroon sila dito ng activity game room, rope course, and zipline. Anyways, bago tayo magtatapos dito, syempre ipapakita ko sa inyo yung room. Nag-ocular din kami sa rooms. Meron silang 4 room categories. Iba pa yung 10 sa labas, iba din sa loob. They have standard queen and king room, executive room, and suite room VIP. May 3 deck dito, pwede yung tambayan gabi, mayroon ding mga duyan sa baba at tingnan nyo yung view, parang nasa New Zealand lang talaga tayo. At since napadaan na din naman tayo, sinubukan ko na lang yung duyan nila, diba? At least kahit dyan may experience tayo. Hindi ko pala natanong kung pwede bang mag-bonfire dito pag night. So now, mauuna tayo sa pinakamalaking room o tinatawag na suite room VIP. Ito ay naka king size bed, may kitchen, living room, and your own personal wide veranda overlooking yan, girl. For only 7,200 pesos, kasya hanggang 7 tao with extra mattress worth 1,500, kasali na dyan yung breakfast. Kapag 6 years old below naman, free of charge. Perfecto na area para sa pangmalakihang pamilya or kapag ikaw ay kakasal dito lahat ng pamilya mo, iba-ibang kwarto na yung mga bisita. 2 CR meron dito, iba din sa loob ng kwarto. At sobrang nagagandahan ako sa kanilang faucet at sink dito. Napakasyalaan, lahat ng kwarto dito ay may SDB or safety deposit box. At eto na view ang bubugad sa'yo pagkagising mo. O, diba? Parang nasa ibang bansa lang. Guys! Tingnan niyo yung faucet nila, napakasosyal. Parang gear lang. Gear 1. Cute kayo. Parang nagpamassage, girl. See, na-miss kasi talaga ako doon first time sa mata ko kaya syempre, ignorance is a bliss. Kung wala ka makikitang punong pang Pilipinas, naku, di mo aakalain na sa Pilipinas ka lang pala. And just an FYI, na-share lang din ito ni Ma'am Shai, yung staff na nag-assist sa akin dito. Supposedly pala, i-private ito. Until na pag-desisyon na i-public na lang para maka-experience doon yung ibang gusto maka-experience ng ganitong buhay. Or at least to distress from a toxic environment. Now we're here at the second level. This one is the executive room. Twin bed naman dito, both on a queen size bed. Pwede pa rin extra person and this is worth
5,200. Dalawang executive room ito dito at pwedeng mag-share ng veranda outside. Pwede namang maingay dito just like me, Charis, as long as okay sa kapitbahay mo or maging katabi ng room mo. Pwede kayong magkwentuhan dyan with kape. And again, ganyan kaganda ang view nyo, girl. Third room is the standard king room located at the base of the villa. Very simple but malinis and cozy. This one naman is worth 3,500. The last but not the least room is the standard queen room, but unfortunately, hindi natin siya mapapakita dito. Actually, the room is not part in the villa. Nasa ilalim siya ng pool. And it's worth 3,200. Hindi mo na siya pinapa-avail as of the moment kasi naghahati sila ng kuryente ng pool. So I guess I'm done with the tour. Sana ay natuwa kayo. Yun lang. Paalam!